Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O gayong 2026, ito na yung panahon mga kababayan para magsimula ang matinding kampanya para sa 2028 elections. Maaga pa niya, Mr. Maravillas. Ano maaga? Last year pa. Nagsimula na mga kababayan yung kampanya. Yung iba nga, yung preparations po, day 1 pa lang, after ng 2022 election, after mag-assume, nag-ready na agad sila mga kababayan. Yung mga may ambition sa 2028, 6 years, lalo yung pagpasok mga kababayan ng 2025 elections. Kaya nga pati yung unit team, alyansa pala, na-infiltrate. Nga. Sino niya yan, Mr. Maravillas? Sino pa? Alyansa ng Bagong Pilipinas, si Toby Chango, the Trojan Horse. Yan ang bansag sa kanya, na-infiltrate. Pinahamak yung kampanya mga kababayan. O diba? Minsan yung sobrang pagtiwala talaga po, mahirap. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagtiwala una sa mga Duterte. Kinuha pa si Sara Duterte as unit team. Ako sana, ayaw ko kay Sara eh. Kaya lang napilitan tayo kasi siya yung pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ka-unit team. Yun pala mga kababayan, siya yung magiging tinik sa lalamunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Naulit pa noong 2025 election, na-infiltrate ng isang Trojan horse, ginawang campaign manager. Si Toby Chanco, mga kababayan, na mas sa kulay berde kaysa sa pula. Ayan mo mga kababayan. Oh. Malinaw. Nasa butayan niya, Mr. Maravillas, yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Yan po yung nangyari. And in fact, kaya naging failure po yung kampanya ng alyansa ng Bagong Pilipinas, lalo na po sa Mindanao, pinamigay na lang ni Toby Chango yung Mindanao mga kababayan. Kaya ngayon, nasa preparation tayo para sa 2028 election. Dapat bantayan itong si Toby Chango ng mga kaalyado ng ating Pangulong Bongbong Marcos na never magtiwala dito mga kababayan kasi lumalabas isa siyang Trojan horse. Di ba po? Kahit si Ping Lacson po, ito yung naging sabi ni Ping Lacson. Yan report dito noong May 14 after the election. Sabi ni Ping Lacson, Alyansa candidate Ping Lacson says, admin machinery failed. So dapat ito magsilbing lesson mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag masyadong magtiwala doon sa mga taong dikit ng dikit sa kanya. Tiniwalaan mga kababayan ng ating Pangulo si Toby Chanco na siyang magpatakbo ng kampanya ng alyansa. Ano nangyari? Alam na ninyo. Yan sabi dito sa report ng Rappler, Vantage Point, did Toby Chanco drop the ball on alyansa in midterm loss? Many people attribute the stunning loss of many of the administration's bets in the last elections to the impending impeachment of Vice President Sara Duterte and the supposed incarceration of her father, former President Rodrigo Duterte at the hands of the ICC. Di ano niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo? Palusot man lang po yun ni Toby Chanco para makapag-hugas kamay siya sa kanyang apalya ay maipanalo yung administration candidates bilang siya po yung campaign manager. Kaya wag ng Palasyo Malacanang mga kababayan yung makinarya. I mean, suportado ng Palasyo Malacanang yung alyansa at yung makinarya sa kampanya. Pero bakit naging failure? Nabigo mga kababayan na makuha yung super majority noong midterm elections. So ang sagot po, napakasimple. It is an organizational failure. At ang sentro mga kababayan ng kabigoang yon ay isang tao po. Hindi pwedeng maghugas kamay si Toby Chanco. Siya yung campaign manager eh.
Dapat sana, kung hindi pumalya, mga kababayan, majority, the super majority sana ng alyansa, yung nanalo. Pero ang nangyari po, natalo. So bilang campaign manager si Toby Chanco, ang malinaw na mga kababayan na may command responsibility. Siya po yung strategist. Ang inasahan po ng publiko ay isang malawakang ground campaign sana. Consolidation ng mga regional leaders. Malakas na turnout sana doon sa Mindanao. Disiplina, makinarya at pondo. Pero yung nangyari po, kabaliktaran, walang ganon na nangyari. Lalo na po sa Mindanao. Almost inabandon po yung kampanya sa Mindanao. Ipinatigil po ni Toby ang malalaking campaign rally sa Mindanao. Sa paniwalang useless na raw yung kampanya doon. As a result po, siyempre, yung mga leaders sa Mindanao, ang reading nila, inabandon na sila. So nangina po yung moral ng mga leaders. Ano niya, Mr. Maravillas, yung tingin mo, Trojan horse eh. Lumalabas mga kababayan sa tingin ng iba. Sabotayan niya yung ginawa, yung nangyari. Kaya importante we learn from this experience mga kababayan na hindi na tayo masingitan na muli ng isang leader na tulad po ni Toby Chanco. Tiniwalaan pa naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos na maging campaign manager. Pagkatapos ganun yung nangyari. Di ba pa? Para niya Mr. Maravillas talagang by design. Nakita naman po ninyo yung nangyari. So, as a result of that, sa pag-iisip ng mga taga Mindanao, hindi sila priority. Kahit nga sa kampanya, hindi sila pinuntahan. Di ba? Napakasama na naging resulta po ng pagiging campaign manager ni Toby Chanco sa Alyansa. Hindi po umandar yung makinarya doon. At may mga lumabas na balita, hindi nilabas ni Toby yung pondo. Hindi lahat ng campaign budget, mga kababayan, nilabas ni Toby. Pag ano na niya, Mr. Maravillas, ano nangyari? Alams na. Di ba? Alam naman po natin, importante ang makinarya. At ang makinarya mga kababayan sa politika, hindi po aandar pag walang gasolina. Tama? Kahit gaano kabago ng isang makina, isang sasakyan, hindi aandar pag walang gasolina. Yun ang nangyari po. Kasi po, pag hindi nilabas yung pondo, walang logistics, walang coordinators, walang poll watchers, wala kang makukuhang boto. Ganon lang po yan sa politika. So ito pong nangyari nung last election po, hindi po siya simpleng pagkukulang. Ito po ay isang gross mismanagement po ni Toby Chanco bilang campaign manager. And worse, yung ang duda ng iba, baka niya sinadya talaga. Ang tingin nga sa kanya, Trojan horse ng mga Duterte, mga kababayan. Ngayon, siyempre natanong kung ano yung nangyari. Gumawa na ng mga palusot itong si Toby. Isinisi niya sa in-initiate mga kababayan na impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi niya nag-initiate ng impeachment. Unang-una po, walang basbas yung impeachment sa ating Pangulong Bongbong. At never na naging parte yun ng campaign decision po. Di ba? Kaya malinaw na palusot. Hugas kamay. At saka walang empirical data, mga kababayan, na nagpapakita na yung impeachment po ang naging dahilan ng pagpalya ng makinarya. Ang malinaw po, nabigo yung campaign manager na ma-deliver yung dapat na resulta. Kaya ang ginawa ni Toby, malinaw, naghanap siya ng masisisi. Gano'n naman talaga po ang normal na gawain, yung pagtuturo ng iba. Sa kanyang kapalpakan, mga kababayan, manonoro ng iba na masisisi. Parang yung flood control scandal sa Nabotas, naghanap ng masisisi sa patuloy na pagbabaha, mga kababayan, sa kanyang distrito despite sa bilyon na inallocate na pondo. 4 billion yung allocated na pondo sa Nabotas. Hindi bababa sa 50 mga proyekto sa flood control. Pero ba pa rin taon-taon.
pag umuulan po. Sa Nabotas, may seawall collapse, may unfinished and delayed projects. Despite the billions, mga kababayan, may navigational gate na nasira matapos na banggain ng barko. Hindi pa rin matapos hanggang ngayon. Humingi siya ng 500 million emergency fund. Ganon pa rin. Ba pa rin. May milyones na budget noong 2024 para sa gate rehabilitation. Pero ngayon, sabi, papalitan na naman. May ganon, mga kababayan. So ang tanong, kung may repair, bakit papalitan na naman? Ano nangyari sa pundo? O di ba, mga kababayan? Tapos nag-ambisyon si Toby na maging speaker. Nagipag-alyansa sana kay Chis Escudero. Ano niya, Mr. Maravillas nangyari? Bukya. Wala magtiwala po sa kanya mga kasama. Ang akala niya, support sa kanya yung mga congressmen na sumusuporta sa dating speaker na si Martin Romualdez. Hindi man niya makuha po ang suporta. Sige na lang pa-interview niya. Nagbabaka sakali, mga kababayan. Ngayon, isa pang palpak na mga naging aksyon ni Toby Chanco. Nakipag-alyansa siya, mga kababayan, sa utak ng 2025 GAA insertions. Sino niya, Mr. Maravillas? Sino pa? Si Quezon. Pero nagkukunwari siya na kritik ng GAA. May ganun niya, Mr. Maravillas. May dalawang mukha po. Trojan horse nga. O diba? Dubli cara. Ang tawag dyan, mga kababayan, sa communications and governance perspective, message incoherence, moral inconsistency, strategic hypocrisy. Di ba po? Saan ka nakakita na makikipag-alyansa ka doon sa pinagmumula ng problema tapos kinikritika mo? Di ba po? Tapos gagamitin mo yon na palusot sa sarili mong kabiguan. So going back doon sa kampanya ng alyansa po, makikita natin sa pattern ng ganyang mga galawan. Galawang may dalawang mukha palagi. Lumalabas talagang hindi siya sincero na ipanalo yung administration candidate. Kaya ang nakikita natin na leksyon dito, dapat talaga nag-iingat yung ating administrasyon. Kilalanin yung mga taong madalas na dumidikit. Lalo't ngayon, mga kababayan, pumasok na tayo sa 2026. Nasa paganda na po sa mas malaking laban sa 2028 presidential election. So nakita natin na yung pagkatalo po ay hindi laging gawa po ng kalaban. Minsan ito po ay gawa ng sarili, ng maling diskarte, maling alyansa, at maling tao sa maling posisyon. Yon ang nakita natin na lesson sa mga nakaraang kampanya ng ating administrasyon bilang isang observer po, outside observer. Tama po yung ating mga analysis. Kaya po, Mr. President, ingat po tayo sa mga dumidikit-dikit sa atin. Dumidikit-dikit po sa inyo. Lalo ngayon, simula na po ng bakbakan sa politika. Lahat nasa pag-anda na para po sa 2028 presidential elections. Baka maulit yung mapasok tayo ng Trojan horse. Okay pa? Ayan man lang po yung ating short video ngayon.